Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ito ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino, all the way from Sultan Kudarat, South Central Mindanao. Kung kayo ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe. Don't forget to click the notification bell para updated kayo kung ano man ang mga activity na gagawin natin sa ating channel. And syempre, huwag kalimutan na manood ng mga advertisement for economic purposes. Ngayon mga kamunting tinig, alam ninyo ako, no? Para lang po ako kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang channel ko ginawa ko para ipagtanggol ang gobyerno ng ating mahal na Pangulo. Siyempre ang first couple, first family, lalong-lalo na ang mahal na presidente. Kung may mga cabinet officials, no, na inappoint ang ating mahal na presidente at hindi ayon or naaakma ang kanyang ginagawa at perwisyo lamang sa administration, abay naturalmente, may karapatan akong umatake. Dahil, I want also to protect the president at the same time the government in my own capacity. Now, ito mga kamunting tinig, may isang cabinet officials ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na walang iba kundi itong si Cristina Frasco na kung saan ang kanyang asawa ay isa sa mga hindi sumuporta sa kandidatura ni Speaker Martin Romualdez. Wala akong pakialam kung masumuporta man siya o hindi siya sumuporta. Ang importante dito, dapat itong si Cristina Frasco, wag naman magturo, wag manisi sa miyembro ng House of Representatives o sa House of Representatives na pinipersonal o yung mayroon daw mambabatas na kung saan ay talagang minamaniobra na mabawasan ang pondo niya sa Department of Tourism. Mga kamunting tinig, dapat ito kay Frasco na ito, dapat isabihin ito sa kanya, mahiya naman kayo, Cristina Frasco, sa pagsaslam mo sa House of Representatives as far as the Department of Tourism budget is concerned. Mahiya ka naman dahil aminin natin at saka sa hindi, nababagsak ang turismo ng Pilipinas dahil po sa hindi pag-manage ng pondo ng maayos ng Department of Tourism. So kung ano man dapat, huwag kang batikusin mo ang Senado o ang Kongreso o pagkatapos magpapahangin ka. O alam mo itong si Juan, naging sekretary ito ni Sara Duterte. Parang naging spokesperson. Parang dakilang sometimes naging DDS ito si Cristina Frasco. At saka yung asawa niya, alam mo naman, hindi sinusuportahan ang mga sumusuporta sa ating mahal na presidente. Ewan ko nga ba mga kamunting tinig kung bakit nagsisilabasan ito. Dahil dito may balita dito Tourism Secretary Cristina Frasco has blamed political retaliation for the step budget cuts to her department, pointing to, dahil mayroon daw pong dalawang lawmakers na kung saan ay sinasabing pinupush or pinipinahan ang Department of Tourism over the independent political stance of her husband. Hindi naman sa ganon. Ginarespeto ang stand ng asawa mo. Kung ayaw niya suportahan ang speaker, so be it. Pero hindi nangangahulugan, nagagapangin ang pondo mo at hindi ka bibigyan dahil bahagi ka ng administrasyon. Papaano ka makapag-deliver ng service mo kung wala kang pondo pero pinupunduhan ka? Parang nag-iba ngayon ang tono nitong si Frasco na ito mga kamunting tinig. Ewan ko nga ba. Kaya nga dapat ang bagay dito kay Cristina, nirerespeto po yung tinatawag na independent political party ng iyong asawa. Ito sinasabi dito, biniblame ang House of Representatives at parang kinukunik na porkit hindi nagsuporta ang asawa ko kay Speaker Martin Romualdez ay ginigipit na ang pondo ng Department of Tourism. May gumagawa ng paraan para hindi po mapunduhan ng maayos ang Department of Tourism.
Pwede ba yun? I-backbone po ng gobyerno natin yan. Nabubuhay ang ating bansa sa turismo. Pagkatapos mag-iintriga ka. Ayusin mo yung pamamalakad mo sa Department of Tourism. Dahil kahit kaalyado ka ng presidente, babatikusin kung paano mo talaga ginasto ang pera ng taong bayan. Talaga naman tong si Prasco na ito, ewan ko nga ba. May nangyari dito, Otto. Prasco specifically called out Tingog Party List, Jude Asidre, and La Union Representative Paulo Ortega for leading the move to slash the DOTR promotion budget from 1.2 billion in 2023 to 200 million in 2024. And further down to 100 million for 2025. Paano kasi kalaki-laki ng pondo, 1.2 billion, pagkatapos bagsak ang turismo? Tapos manisi ka. Gawin mo trabaho mo. Ayusin mo ang pagpopromote ng bansa. Grabe naman, 1.2 billion pagkatapos apektado ang turismo ng ating bansa. Anong ginagawa mo? Yung independent political stand ng asawa mo, wala po yan. Wala po yung kinalaman sa kung titingnan ang pondo ng bawat department. Naintindihan mo? Sus, Ginoo ko, oy. So ngayon, sinisisi niya itong si Tingog Party List, Jude Asidre, tapos sila Union na Representative Paulo Ortega, na ito daw pong dalawa ang gumagalaw upang bawasan ang promotional budget ng Department of Tourism. Pwede ba yun? So paano kasi hindi ka questionin? Kasi baka may diferensya kung paano kayo gumasto ng pera ng taong bayan dyan. Ha? Baka yun ang isa sa mga dahilan. At normal lang naman yan. Kasi yung Office of the Vice President nga, kay Sara Duterte, nakitaan ng paglustay. No? Pero itong si Cristina, merong what you call this, asawa na parang nag-iba ang timbre. At itong si Cristina Frasco, dati pong kaugnay ito kay Sara Duterte. At ganun pa man, marami naman talagang nagduda sa katauhan politika nito. Pero sana kung ano yung kapalpakan nyo sa department, huwag nyong isisi sa mga mambabatas na kung saan tinitingnan lamang kung paano po ninyo ginagasto ang pondo na hinihingi ninyo at gusto ninyong gamitin at ipondo sa mga proyekto na makakatulong para maayos ang ating turismo. Kaya lang, hindi naman na mag-alburuto ka, mag-take ka ng blame. Manisi ka, hindi naman pwede yun. Mag-propose ka lang ng pondo mo, wala ka pa nga eh. Bakit? Nasa budget proposal na ba tayo? Bakit nagpe-prepare na ba tayo ng budget proposal? Nag-submit na ba kayo? Hindi pa nga nakapag-submit siguro ng national, I do not know kung nakapag-submit na ng tinatawag na National Expenditure Program or nakapag-submit na yung iba't ibang department. Pero ito, ang isang klaro lang, itong si Prasco, depektibo din ang kanyang pamumuno sa Department of Tourism. Kaya bagsak ang turismo. Hindi lang hindi bagsak na bagsak, pero yung gusto natin yung excellent na performance. Pero nahina 1.2 billion ang promotional budget ninyo. Pagkatapos ito yung mangyayari sa turismo ng ating bansa. So may something wrong sa pamamalakad mo. Kung halimbawa may proposal man, kung totoo man yan, na bawasan ang pondo ng Department of Tourism, and that is subject to be seen. Kapag okay na ang budget deliberation. Wala pa namang nag-budget deliberation, right? Hindi ka pa naman nakapag-present ng budgetary requirements mo sa opisina mo kung ilan pong bilyon o ilang milyon ang gusto mong hingiin na gamitin para utilize ng opisina ng Department of Tourism. So, paano ka ngayon mag-take ng blame? Parang gusto ata mang-away nitong si Prasco, ang Pangulo ngayon, very particular. Department of
Public Works and Highway pa lang ang kinocall out. Proyekto pa lang ng flood control na may palpak. Yan pa lang ang tinitingnan ng ating mahal na presidente. Pero darating ang point doon na lahat po yan titingnan po ng Pangulo. So itong si Prasco, ewan ko kung ano po ang nangyari sa kanya na kung saan ay talagang sinisisi niya sa political stand ng kanyang asawa ang pag-slash ng budget. Hindi ganun. May mali siya yun. Alam mo, kahit na hindi magsuporta ang iyong asawa sa kay Speaker Martin Romualdez, bahagi pa rin siya ng 20th Congress at wala namang pinapabayaan sa House. Whether you are ally or not ally, equal naman ang pagtrato. Hindi namang intriga, gawin mo na lang ang trabaho mo. Parang may sama ka ng loob no? Na nang iwan yung asawa mo o hindi nagsumuporta yung asawa mo sa kaalyado ng mahal na presidente. Sa speaker. Ganon. Itong si ano kasi ang kanyang asawa ay may independent political stance. Itong asawa niya nga na si Representative Joke Frasco, isa po sa hindi po sumuporta kay speaker. Pero wala namang problema yan naging speaker na si speaker Trabaho na, move on na. Tapos na yung pamumulitika. Hindi na magngangaw-ngaw pa. Kung halimbawa man, Prasco, hindi dagdagan yung pondo mo o bawasan, magtanong ka sa sarili mo kung ano ang performance ng department mo. Ano ang nag-trigger sa mga mababatas kung totoo man yan na balita na bakit sinilip ang pondo mo na kalaki-laki nababawasan ng nababawasan. Kung halimbawa sa palagay mo na hindi kailangang bawasan, ipagtanggol mo during budget deliberation. Hindi namang intriga ka pa. Hindi na mamumulitika ka pa. Trabahuin mo bilang kalihim ng Department of Tourism na maangat ang turismo ng Pilipinas. Malaki man ang pondo o maliit. Entiende? Hindi na magyaw-yaw ka da. Magreklamo ka. No? Hayaan mo asawa mo kung ano yung kanyang political stand. Hindi naman siya inaapi dyan sa Congress. Hindi mag-minority siya. Problema sa inyo, mag-intriga kayo. Mahiya ka, ayusin mo trabaho mo sa Department of Tourism. Huwag mong i-connect kung bawasan man ang pondo mo o dagdagan sa political stand ng asawa mo. Nangiintriga ka, gawin mong masama ang imahe ng House of Representatives. Hindi po maganda yan. Okay? So ito pong muli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino. Mabuhay tayong lahat. Have a nice day and God bless everyone. Kung kayo once again ang bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated every time na magla-livestream at mag-upload tayo ng mga video. Kaya ikaw, Prasco, galingan mo ang trabaho mo sa Department of Tourism para hindi bawasan, madagdagan lang yung pondo mo. Hindi pa nga nag-budget deliberation, nakis-chismis ka lang, natanggalan ka ng pondo o bawasan ka ng pondo. Gawin mo trabaho mo. Huwag ka manisi. Don't point your finger to anyone. Ang kapalpakan ng department mo, ang pamumuno mo, isisi mo sa mga mambabatas na hindi pa naman talaga totoo kung babawasan ba yan o hindi. Kung babawasan yan, then so be it. Gumawa ka ng paraan. Kahit wala kayong pondo, magawa mo ang trabaho mo. Hindi na palakihan kayo ng pondo, palpak, tapos isisi nyo sa political stand ng asawa nyo. Parang pinapalabas na, ay hindi bumuto ang asawa ko sa speaker, kakaltasan yung pondo. Mali yon.